Hosea, Kabanatang 14, talatang 12, ang sabi, magpahayag kayo na may pagsisisi. Yung pinagpala sa lahat ng pinagpala, yung kanyang kasalanan, hindi niya tinatabunan yan. Hindi niya itinatabi. Ang sabi, ipinahayag niya ito ng may pagsisisi. At ang sabi, at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Kalakip nito, yung pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, hindi siya lumalayo sa Panginoon, bagkos, nanunumbalik siya sa ating mahal na Panginoon. Yung salitang panunumbalik, ang ibig sabihin niyan, nanumbalik ka na. Dati ka nang wala, nanumbalik ka sa panunumbalik mo. Dapat hindi ka na mawawala pa, bagkos mananatili ka. Yun ang sinasabing blessed repentance. At ang sabi mga minamahal, sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Yun daw merong pinagpalang pagsisisi, inaalis niya ang buong kasamaan. Pag sinabing buong kasamaan, lahat ng kasamaan, wala nang pipiliing iiwanan pa. Dahil inaalis niya ang buong kasamaan, ang sabi, tinatanggap niya ang mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang sinasabing blessed repentance o pinagpalang pagsisisi, na ang gumagawa nito ay yung anak ng Diyos na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil meron siyang blessed repentance, sabi ng ating nabasa, meron naman siyang tatanggaping mabuting bagay sa mahal na Panginoon. Yung kanyang pinagpalang pagsisisi, mga minamahal, ay nakarating sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi sa Isaiah 38, talatang 17 na ating nabasa, narito, sa aking ikapapayapa ay nagtama ko ng malaming paghihirap, ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong niligtas sa hukay ng kabulukan. So natanggap natin ang mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Inibig ng Diyos yung ating kaluluwa dahil tayo'y nagkaroon ng mapalad, pinagpalang pagsisisi, at tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, yung ating kaluluwa, iniligtas ng Diyos sa tinatawag na hukay dahil inibig ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Ang sabi ng second phrase, sapagkat ay iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Kaya wala nang aalalahanin pa sa ating nagawang pagkakasala. Pag pinagpala ang ating pagsisisi, dahil tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, wala nang aalalahanin pa sa ating mga kasalanan na nagawa ang Diyos habang tayo nagpapatuloy sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, dahil sabi ng ating nabasa, lahat ng ating kasalanan, itinapon na ng Diyos sa ating likuran. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, huminto ka sa paglilingkod sa Diyos. Tingin mo kaya, yung itinapon na kasalanan sa likuran mo, hindi babalik sa harapan? Pinangalan ng ating beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal, yung isang masamang espiritu, naglingkod ka sa Diyos, umalis! Dahil naglingkod ka sa Diyos. Napalitan ng Espiritu ng Diyos. At pagkatapos tumalikod ka, yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo na alis, magigrieve, alis. Dahil bumalik ka sa kasalanan. Yung isang Espiritong masama na umalis, sa banal na kasulatan, sinasabing magsasama pa ng 7. Ibig sabihin, dati kang may cancer, umalis ka sa mahal na Panginoon, umalis ka. Meron kang Espiritu ng cancer. Masamang espiritu ng kanser, umalis ka, o gumaling na sana yan. Napalitan na ng espiritu ng Diyos, yung kanser na nasa iyo. Umalis ka sa mahal na Panginoon, yung kanser na umalis, magsasama pa ng 7. Magsasama siya ng TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, blindness. Magsasama pa. Kaya yung kanser na umalis, magiging 8. 8 na silang masamang espiritong nasa loob ng taong inalisan ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala sinasabing ang pinagpala sa lahat ng pinagpala, dapat meron siyang sinasabing pinagpalang pagsisisi. Pag sinabing pinagpalang pagsisisi, yung ating inalisang kasalanan o talalakuran, kailanman hindi na natin binabalikan pa. Mapalakpak ba kayo niyan? Dahil ang ating natanggap, mga minamahal, ay biyayang mula sa Diyos. Sabi ng ating labasa, sa pag-ibig ng Diyos, inibig niya ang ating kaluluwa, inalis niya sa hukay ng kabulukan, kaya naman yung ating makasalanan, itinapon niya sa ating likuran. And finally,
sasabihin natin, mga minamahal, ang pinakamahusay ay darating pa. Ibig sabihin, merong pinakamahusay na darating pa sa ating buhay. Dahil tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, itong sinasabing, the best is yet to come. The best is yet to come, ang ibig sabihin, ang pinakamahusay ay darating pa. Kaya yung kagalingan mo, hindi pa yan ang pinakamahusay. Tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala, hindi pa yan ang pinakamahusay. Merong pang darating na pinakamahusay. Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtong. In the book of Philippians, chapter 3, verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 4. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Brother Paul, 14, ha? 14. 3, tama na yung binasa mo, kasi yung verse ang mali. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 14. Amen. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala na dakilang pagtawag sa Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Last verse, palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Isang malakas na palakpak. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Dati nagtutumulin tayo sa pagkapahamak. Yung sinasabing the best is yet to come o ang pinakamahusay ay darating pa. Ngayon nagtutumulin tayo saan? Ang sabi, ang pinakamahusay na darating pa ay ang hangganan sa gantimpala o sa dakilang gantimpala sa pagtawag ng Diyos sa atin. Meron pala tayong sinasabing dakilang gantimpala ng pagtawag ng Diyos. Pag sinabing dakilang gantimpala sa pagtawag ng Diyos, ang ibig sabihin nito, sa lupa pa lang. Paulit-ulit mong ipagsigawan na ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, hindi ka papasok sa bilangguan, hindi ka papasok sa rehabilitation center, hindi ka magwawakas sa impyerno, ang papasukin mo ay ang langit na kaharian ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing the best is yet to come, ang pinakamahusay na darating pa, ang dakilang gantimpala sa pagkatawag ng Diyos, ang manahin natin ang pangakong langit ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Lahat tayo tumayo. At habang tayo ay naganda sa ating pag-awit, mga minamahal, inyong makasama na mga baguhan, alalayan nyo sila sa harapan, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, yung mga nagpahinga sa mga garahe, puntahan nyo po sila, sayang ang araw na ito. Dahil ngayon, nais ibilang ng Diyos ang bawat isa sa pinagpala sa lahat ng pinagpala. Na ang atin o ang ating tatanggapin ang sinasabing dakilang gantimpala ng pagtawag ng Diyos. Tayo po yung mawit. Hallelujah.